Hello, magandang araw po sa bawat isa natin. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti sa atin pong buhay. At sa mga oras ito ay tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pagnilay-nilay o pagbabasa ng mensahe ng Panginoon mula sa aklat ng Kawikaan chapter 22. Samahan niyo po akong pakinggan at atin pong basahin ang sinasabi ng mensahe ng Panginoon. Ito po si Pastor Jake Ferdinand Embuahi ang nagsasabing ang mananampalatayang lumalago ay mananampalatayang lumalayo sa pagkakasala. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, kung di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at ang karangalan. Sa landas ng masama ay may tinik at mga patibong, at ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Ituro sa mga bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan, at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain, at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Palayasin mo ang mga sulsul at mawawala ang alitan, at matitigil ang kaguluhan pati pag-aaway. Ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. Binabantayan ni Yahweh ang mga nag-iingat ng kaalaman, ngunit din niya pinagtatagumpay ang salita ng mga mangmang. Ang tamad ay ayaw lumabas ng bahay, ang idinadahilay mga leyon sa daan. Ang salita ng mapang-apid ay isang patibong, at ang mga hindi nagtitiwala kay Yahweh ang nahuhulog doon. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo sila'y matututo. Ang nagregalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para mapagyamanan ay mauwi rin sa karalitaan. Pakinggan mo at pag-aralang mabuting aking mga ituturo. Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. 30 ang kawikaang ito, bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan, sa gayon, may maisasagot ka kung may magtatanong sa iyo. Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap ni pagmalabisan ang duka sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nag-aagaw sa mga iyon. Huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, di makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa ka sa kanila at sa bitag ay masilo. Huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. Kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? Huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Ito'y inilagay noon ng ating mga ninuno. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Pinagpala po ng Panginoon ang kanya pong mga salita na ating natunghayan sa mga oras na ito. Ito po isa pong paalala sa atin sa karunungan na nagmumula sa atin pong Panginoon. Mahalaga na dapat po nating dinidisiplina ang mga bata sa panahon ng kanila pong kamusmusan upang maituwid ang kanila pong pamumuhay, ang kanila pong isipan. Gayun din naman sa atin po, isa pong paalala ng Panginoon na patuloy po nating tangkilikin ang aral ng karunungan at patuloy po nating maisapamuhay ang mga ito upang ikaw at ako ay hindi mapahamak sa mundong ibabaw, na ang layunin ay ang kapahamakan ng maraming mga tao.
Subalit kapag tinangkilik natin ang salita ng Panginoon, ikaw at ako ay magtatagumpay, ikaw at ako ay hindi mapapahamak sa anumang pakana ng kaaway. Tayo po ay manalangin. Dakila't mapagpalang Diyos, Ama naming nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat sa mensahe ng buhay na amin pong natunghayan sa mga oras na ito. Salamat nga po sa iyo pong mga paalalang ito. Dalangin ko po na patuloy nga po namin itong maisapamuhay. Turuan niyo po kami at tulungan niyo po kami. Nang iyo pong mga mensahe ay patuloy nga pong amin pong mai-apply sa amin pong mga buhay. Maraming salamat, Ama, sa mga paalalang ito. Ang lahat ng pasasalamat at ang lahat ng papuri amin pong ibinabalik sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Hanggang sa muli na atin pong pagbabasa ng mensahe ng Panginoon, ito po si Pastor Jake, ang inyong pong nakakasama sa mga oras na ito. God bless sa lahat.